Sinagot ng Malacanang ang hamon sa kampo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test. Ayon sa palasyo, hindi magpapadikta ang presidente sa anumang pag-uudyok mula sa tinatawag nitong destabilizers. Si Creselyn Cataro magbabalita. Naglabas ng matapang na pahayag si Senator Amy Marcos matapos umanong palakasin ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang social media post, sinabi ng senadora na tila sinasadya umanong paingayin ang issue. Ayon kay Senator Amy, handa siyang tapusin ang usapin sa pamamagitan ng pagsailalim sa DNA test. Ngunit may kondisyon siyang ibinigay. Hinamon niya ang kampo ng Pangulo na magpa-hair follicle test. May tugon naman ang Malacanang hinggil dito. Sa isang palace briefing nitong Martes, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi magpapadikta ang Pangulo sa anumang kondisyon mula sa sinumang kritiko. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists. Kaugnay dito, muling iginit ng palace official na walang batayan ang mga aligasyon ng senadora at taliwas-an niya ito sa sinasabing pagmamalasakit sa kapamilya. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. Dagdag pa ng opisyal, tila mas pinipili umano ng senadora na protektahan ng ilang personalidad na iniugnay sa korupsyon at maging iyong umamin sa mas mabibigat na krimen kaysa suportahan ang Pangulo sa isinusulong nitong investigasyon. Samantala, nilinaw ni Yusek Castro ang isyu matapos umani ng puna ang kanyang mga pahayag hinggil sa motibo at kilos ni Senator Amy. Ayon sa kanya, malinaw ang utos na ibinigay sa kanya ni Marcos Jr. Ang labanan ang fake news at ihayag ang totoong impormasyon sa publiko. Kinumpirma rin ni Castro na may basbas ng Pangulo ang lahat ng kanyang pahayag. Ibinahagi niyang nakausap niya ang Pangulo pero tumangging ibunyag ang detalye ng usapan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.